Good morning mga ba? It's 9:45. Medyo late na for a morning. Pinlano namin umakit ng summit at 5 a.m. or 5:30 a.m. Pero kanina umuulan. It's been raining in Nabundok since last night. So this is the weather today. Gloomy siya. Hindi siya hamog eh. Gloomy talaga. Nakalimlim yung langit. So right now, nagluluto lang si Master Chef Glenn ng breakfast. Tapos kakain kami. Tapos saka kami magde-decide kung tutuloy pa rin kami sa sala. Tapos meron tayong mga bisita dito. Nandiyan sila nanay at ang kanyang manugang at mga apo. Yan. So naghihintay lang tayo ng breakfast. Tapos kakain na tayo in a while. Ito po yung part 1 ng sinangag natin. May part 2 pa. May part 3 pa. Yes! Ayan mga box. Marami na tayong food. Kain na tayo kasi akit pa tayo sa summit. Ha? Ayan, mga box. Akit tayo sa summit. Ito yung camp namin. Tara! May stairs naman mga box, which made it easier paakit ng summit. Unlike the first time na umakit ako dito 6 years ago. Along the way, you'd see Kit clearing each step of dried leaves to make sure that we are safe. Kasi nga, umulan last night, so for sure, madulas yung mga dahon na yan. But other than that, you'll see na super safe ng trail dahil meron ng mga bamboos and trees on both sides na pwedeng hawakan and gabay habang paakyat. No wonder Mystic Mountain is one of the newbie-friendly mountain that I climb. Okay, so yung mga box, itong part na to, itong parang palikong to. Pag uminto kayo dito, ang ganda ng view. Makita niyo yung mga bundok na nakapaligid din. Mga ibang bundok. Mataas na nga lang itong punong kahoy na to. Last time ako umakyat, dito ha, 2018. Hindi pa sila ganito tataas. Kaya pag nandito ha, as in talagang clear tong view mo. Puro bundok. Ngayon, try. Lahat kayo dito, tapos check niya. Maganda. Today lang mga box. Malapit na tayo sa summit. So yun na nga mga box, siguro sa pace ko na to, we are like 10 minutes away from the summit. Very, very quick lang yun. Kung hindi ako magpapahinga mga 5 minutes. Pero dahil sa estado natin, kailangan natin pahinga. Pero alam nyo, if you're one of us, people na sobrang nare-recharge, nare-relax si Mother Nature. Pag paakit kang summit, pagod ka na. Hinto ka dito, stop over ka dito. Hawak ka lang dito sa puno na to, tapos stare at this amazing, majestic view. Wala tayong sea of clouds today kasi nga umulan kagabi. Pero mahamog. Makikita nyo mahamog. But the good thing about this is may clearing tayo compared dun sa unang view na pinakita ko sa inyo. Pero although dito, makikita nyo lang is like 90-95 degrees ng view. Pero still, ang dami nyong bundok na makikita dito. Come, enjoy mga box. Ayan mga box, as you go higher sa bundok, the view gets a lot even better. So where I am exactly standing now, you could see 180 degrees of this very, very relaxing view. Dito yung point kasi na wala na masyadong puno. May matataas na puno pero hindi na ganong kasasanga at hindi ganong karaming dahon since magsa-summer na din. Ang ganda! Okay. Sometimes wish na ganito na lang sana yung araw-araw mo makikita pagising mo. Ito na mga box. Konting kembot na lang. Andito na tayo sa summit ni Mystic Mountain. Yan. Ayan mga box. 360 degrees at the summit. Ganito siya. Actually, meron pang pinakamataas na point doon. Pero, okay na tayo dito. Parehong view lang din. People would always ask me, umakit akong bundok, tapos nakakarating ako sa summit. Nakukuha ko yung answers. Doon sa tanong ng mga tao na, bakit ka ba umakit ng bundok? Pinapagod mo lang yung sarili mo dyan. Kasayang yung oras, sayang yung gastos. But you know what? The answer maybe is, umakit ako ng bundok to remind myself kung gaano kabait si Lord sa atin. So nakikita niyo yung mountain range na yan. It extends up to there. Hanggang doon. Ito yung binigay sa atin ni Lord para protektahan tayo sa bagyo. Time check. What time is it? I'm sorry, natatakpan niya rin ako. 1:45 so 12:45 in the afternoon. Bababa na tayo. Balik na tayo sa campsite kasi ayan na. Tirik na si Haring Araw. Pero thankful kasi papatuyuin niya kahit pa paano yung trail na nabasa kagabi. Which is going to be perfect for us pagbaba din. At least yung mga loose soil na na-compact siya nung tubig kagabi. Tapos hindi siya magiging maputik. Tsaka kahit kanina pakit kami dito, basa yung mga dahon pero yung lupa hindi. Eh, di ba, clear out naman ni Kit yung daanan by removing the dried leaves. So yan, baba na tayo mga box.
And we're back at the campsite. Yun na yung ating hammock. Ito na, we're here. Hi mga Baks, nakapag-break camp na tayo. Actually, doon yung campsite natin. Pero ito, this is still part of the campsite. Pero mas bumaba na tayo. At ito na yung ating bag pababa. Pababa na tayo. It's 2:38 in the afternoon. Sana makababa tayo in an hour. Para, alam mo, makaligo pa tayo. Tapos makaalis na tayo. Kasi pag hinapon na tayo ng sobra dito sa San Andres, mahihirapan na tayo mag-commute. So tara, dito tayo sa baba, mga Baks. Mga Baks, iba yung dadaanan natin. Pababa. Hindi tayo dadaan doon sa trail na dinaanan natin paakyat. Bye, Sister Ed! Ingat ka sa panganganak mo. I'll see you again next time. Sana may mga baby ka na at that time. Ang baboy mo kumain para kang baboy. Start na tayo ng descent mga Baks. Like what I said earlier, ito yung isang daan na iniwasan natin ng paakyat pa lang tayo. Kasi as you can see, this is more exposed sa init than dun sa dinaanan natin kahapon. Which is okay since mas malamig yung weather ngayon. And like yung paakyat tayo. Kita nyo naman, yung photo ops pa ako sa part na to. Ang perfect kasi ng view dito. So yung mga Baks, doon tayo dumaan kahapon, no? Doon. So first stop over mga Baks. Dito, actually yung Kit, wait lang! Kit, intay! Dito yung part na naghihiwalay. Si trail ni Batulusong at ni Mount Mahiwaga. Okay, so dito yun. Yung naghihiwalay yung trail ni Mount Batulusong. Di si Mount Batulusong dito papunta. Ayan, tapos dyan si Mount Mahiwaga. Okay, so sabi dito, pag napapagod, pahinga lang. Pero wag susuko. Hane, take 5 dito sa phase 1. Hane. So, pahinga muna tayo mga Baks. And always remember, climbing is not a competition. Okay, so pag may mga kasama kayong grupo, hindi nyo kailangan magpabilisan, hindi nyo kailangan umarteng napakalakas nyo. Pag hindi kaya, pahinga. Ay, ganun lang naman yun eh. Resume check mga Baks. Parati niyong tatandaan, mag-iingat kayo pababa. Kasi sa totoo lang, mas mahirap ang pababa ng bundok kaysa ang paakyat. Kung nakikita nyo, may trekking pole akong gamit to support me. And just like that, we're here. I don't usually use trekking pole mga Baks. In fact, kay Kit yan, and ako lang ang nagbitbit pababa. So, I thought of using it instead. Also, hindi kailangan nagmamadali. Basta safe makarating sa baba. Yung mga Baks, ito, high part. Pag mga ganitong part na patag, take advantage natin. Huwag tayo magmadali. Although pababa na tayo, dapat nagmamadali tayo. Pero pag mga ganitong high part, namin natin. Kasi yung bundok maraming part na challenging. So, pag may time na ipahinga ang mga binti, paa, katawan, take advantage. Huwag magmadali pa natin. Nice. Remember I celebrated when I conquered this part ng paakyat? Tulak. Tulak, please. Tulak. Yung mga Baks. I conquered. Siyempre dapat pababa din. I'll let you know na secret mga Baks. Yung ganitong klaseng trail lang kinakatakutan ko. Lalo na pagpababa. Oh no! Yung dry, loose soil. Kasi ilang beses na ako natulad sa ganyan. Kaya super cautious ko talaga pag bumababa sa ganitong klaseng trail. Oh no! Ayun na mga Baks. May naririnig na naman tayong video, okay? So, ibig sabihin, malapit na tayo. Siyempre, malapit na tayo. Nasa baba na tayo eh. Malapit na. Give it 30 minutes. Based on my pacing, 30 minutes. Andun na tayo sa lugar kung saan tayo maliligo. Oh yeah! Ay, tatlong baboy ako nakita. Achiching, achiching. Ayan, papalapit siya. Yan. So, ayan na nga mga Baks. Nasa kapatagan na tayo.
Malapit na tayo sa barangay. Bye, mountains. See you again next time. 10 minutes. Andun na tayo sa paliguan. Tara, tara. Mga box, sabi sa inyo, promise ko sa sarili ko kahapon na umakit tayo. Kakain ako ng halo-halo pagbaba. So, kain tayong halo-halo. Ate, tatlo. Guys, tignan nyo naman. Meron ng ubeng ganito. May pa-ube pa na syrup na pinipigil ko si ate kasi akala ko chocolate. Ube syrup with the ube solid. Solid mga guys. Ang halo-halo ni Ate Jezebel na Sirena. Dalawa na pahigan. Dapat yun. Okay, nasa. Ayaw pa magpabigay na ano. Ayan. Okay, thank you very much. Siyempre, kakainin natin yan ng ganyan lang. We're back at the Palayan, guys. Nagatingnan niyo yung view dito. 360, ang ganda din ng view. Amazing. Nasa Kapatagan lang tayo, Pero tingnan niyo yung view. Okay, mga box. Ayan. Less than 5 minutes, nandun na tayo sa paliguan. So, again, thank you po kay Lord. Nakakit na safe, nakababa na safe. Medyo nahirapan sa akyat. Siyempre nga, like what I told you earlier, it has been 5 years since huli kong ginawa. So, nag-full pack, umakyat, nag-camp sa summit. Thankful pa rin, I gained weight, tapos tumanda ako ng 5 years, pero nakaya ko pa din. I have ilang liters na ito, 40 plus 10 liters na backpack. Pero, well, surprisingly, kanina umaga na nagising ako, masakit yung ano ko binte, hita, paa. Pero ngayon, parang nawala pa. It's because siguro nasundan. Akyat kahapon, tapos nasundan ng akyat ng summit ngayon. We'll see tomorrow kung mas masakit ba siya or hindi. So, sana hindi. Tapos hopefully, next month, magawa ulit na ganito, full packing, summit magka-camp, tapos bababa. So yun, mga box, again, hiking is not a contest. No matter how long the hike or the climb would take, it's okay. The summit will always be there. Nature will wait. Baby steps, kung kailangan. Hindi kailangan magmadali. Especially kung marami naman kayong time, weekend, wala kayo talagang nakaset yung lakad, nakaset yung climb. Just take your time. Okay, magmadali kasi sometimes, or most of the time, accidents happen pag nagmamadali tayo. Okay, let's always be on the safe side. Humingi ng tulong pag hindi kaya, humingi ng suporta sa mga kasama. Always take your time. Okay, so malapit na tayo sa paliguan, guys. I hope that you like the experience. I hope that you like the video and that, again, you learned something out of it. And please do not forget to comment down below if you have any comments. Kasi alam niyo naman, hindi naman ako expert pagdating sa mountaineering. I'm also still considering myself to be a person who's continuously learning about it. And please like the video. Subscribe to my channel. And please do not forget to share this and to, spread awareness. Have a magical life, mga box! Good afternoon, mga box! Ayan, ang fresh ko na din. So, from Don hanggang dito kami naligo. Kay Don Gipit Agri Farm and Camping Site. Matagal ko nakilala si Don Gipit. Ang tunay niya pangalan ay Bong, si Kuya Bong. Tapos kanya to, ayun yung banlawan, tatawag yung banlawan. Maraming space dyan. So, kung marami kayo, let's say, group kayong umakyat, pwede kayong sabay-sabay doon kasi marami talaga silang paliguan. Like, maraming pinto yung paliguan. Dati meron siya dito bulaluhan. Pero, as you can see, sarado ngayon kasi ang plano niya is nilipat na dito. Yan, para mas exposed. Kasi doon medyo tago pa doon So, siguro by next month, buo na yan. Babalikan natin yung bulaluhan. Kasi, since nag-start siya ng bulaluhan, never ko pa natikman. So, kailangan pag natikman ko yan, talagang Okay, so, mga box, pag pupunta kayo ng San Andres, magka-camp kayo, dito na kayo mag-camp. Nandun sa likod yung campsite. Although hindi ko pa siya nakita, I trust them, maganda yun. May pool ata Dapat magpo-pool kami, pero nagmamadali na nga kami kasi super late na, commuter lang kami. Okay? Again, Don Gipit, si Kuya Bong, hanapin niyo siya dito. Okay? Susulpot dito yung bulaluhan niya. Ito yung kanyang kasama dito, yung kanyang pamangkin. And hanapin niyo lang sila. Sa kanila kayo kumain, sa kanila kayo nag-stay. Pag galing kayo mundok, sa kanila kayo mag